sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Pero bago dumating ang 21 Setyembre, hingi kami ng hearing para dinggin yung issue ng unang-una, anong epekto ng kidnapping para nakuha yung pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At pangalawa, yung issue ng jurisdiction na bumitiw na tayo sa ICC bago nagsimula ng preliminary investigation ng prosecutor. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. Alam ko nangungulila kayo. Alam ko Abogado, dinala sa Supreme Court. Binilisan naman ng Supreme Court, umakto naman sila. Nagbalita ngayong hapon na mag-i-issue ng TRO. Bakit pinrepair pa yung eroplanong yon para sa pilitang isa kayang Pangulong Rodrigo Duterte? Kahit dumating dito ngayon yung TRO, ano mangyayari na itakas ng Pangulong Rodrigo Duterte? Hinayaan pa nating maidala sa ibang bansa yung Pangulong yon. Mga kabayan, binasag ni Senator Bato ang kanyang katahimikan kasunod ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang malaking prayer rally sa Liwasang Bonifacio ngayong Sabado, March 15, matapang niyang kinwestiyon ang naging aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagpapatupad ng International Criminal Court ICC warrant sa pamamagitan ng Interpol. Sa harap ng libu-libong taga-suporta ni PRRD, hayagang binatikos ni De La Rosa ang desisyon ni President Bongbong Marcos Jr. Ayon kay De La Rosa, hindi dapat isinuko ng gobyerno si dating Pangulong Duterte sa isang dayuhang hukuman, lalo't ito'y dating Pangulo at isang lider na inilagay sa pwesto ng taong bayan. Samantala, ipinahayag din ni De La Rosa ang kanyang kahandaan na samahan si PRRD sakaling tuluyan itong dalhin sa Netherlands. Ang naging aksyon ng Administrasyong Marcos Jr. ay nagpapakita ng malinaw na pagsunod sa utos ng mga dayuhan sa halip na protektahan ang isang lider na ipinaglaban ang kapakanan ng mga Pilipino. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Magpa-pressure ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people. Maliban kay Senator Bato de la Rosa, isa rin sa naging emosyonal at naglabas ng sama ng loob sa administrasyon ni PBBM ay si Senator Bongo na matarik na kaibigan at tumatayong bodyguard ni dating Pangulong Duterte. Sa ginawang prayer rally kagabi sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, naging emosyonal ang mga taga-suporta ni Pangulong Duterte. Ipinagdasal nila ang agarang pagpapauwi sa bansa at ang pagpapalaya sa kanya sa kamay ng ICC o banyagang hukuman. Alam ko nangungulila kayo. Alam ko maraming kalusugan. Samantala, naniniwala si BP Sara at kanilang legal team na malaki ang tsansa ni PRRD na makakalaya pansamantala ang dating Pangulo dahil sa nakikita nilang magandang development nito sa pagitan ng mga tauhan ng ICC at kanilang legal team.
Matatanda ang sinabi ni Judge Lulia Antonella Motok na pwedeng mag-apply ng interim release ang kampo ni Duterte dahil karapatan niya ito at bahagi rin ito ng proseso ng ICC. At the confirmation of charges hearing can contest the charges, challenge the evidence presented prosecutor and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Isa ka rin ba sa mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte at umaasang mapapauwi sa bansa, bunsod na rin sa mga ginagawang hakbang ng kanyang legal team? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Suot ang isang blue suit at tie, humarap ang 79-year-old na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands sa kasong Crimes Against Humanity, March 14, araw ng Biyernes. Pinayagan ng ICC pre-trial chamber na makadalo ito sa initial appearance sa pamamagitan ng isang video conference mula sa ICC Detention Center, bunsod ng pinanggalingang mahabang biyahe. Ginawa ang initial appearance 2 araw matapos itong isuko ng Philippine government sa ICC noong March 12. Layo ng ICC procedure na beripikahin ang pagkakakilanlan ni Duterte bilang defendant. Ipaalam sa kanya ang mga karapatan sa ilalim ng Rome Statute o Founding Treaty ng ICC at kasong isinampa laban sa kanya. Ang initial appearance ay hindi pa simula ng isang trial o paglilitis. Samantala, binigyan naman ng pagkakataon si Attorney Salvador Medaldea, counsel ni Duterte para sa initial appearance hearing na mabanggit ang manifestasyon ng kampo nito, kabilang na ang paraan ng pag-aresto ni Duterte sa Pilipinas. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Inihayag din nito ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang kliyente. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Kaugnay naman ng ibang punto ng kampo ni Duterte, kabilang na ang aligasyon ng paglabag sa karapatan nito ng arestuhin ang pahayag ng presiding judge. There will be a full procedure that will unfurl leading up to the confirmation of charges that will enable Mr. Duterte to raise all the matters that you have just raised with regard to the warrant of arrest, with regard to the crimes committed, with regards to the charges and any other matters associated with his arrest and the matters of jurisdiction of the court. You have the opportunity to do this throughout these proceedings leading up to the actual confirmation of charges hearing. Sa September 23, 2025, inisyal na itinakda ang confirmation of charges hearing ni Duterte kung saan tutukuyin kung sapat ba ang ebidensya ng prosecution upang maisagawa ang isang paglilitis o trial sa kaso. Dito maaaring hamunin ng kampo ni Duterte ang mga paratang ng prosecution laban sa kanya. Sakali namang magkaroon ng trial, posibleng abuti ng pagdinig ng ilan pang taon. Pinaunlakaan ni Vice President Sara Duterte ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa labas ng main building ng International Criminal Court.
Ilang oras ito matapos isagawa ang pre-trial sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos kunin sa Pilipinas at dalhin sa The Hague. Nagkita at nagkausap na rin ang mag-ama na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Matapos ang pagharap ng dating Pangulo sa pre-trial chamber, pinayagan na ring makabisita ang pangalawang Pangulo. He is in the hospital wing of the detention center, and he is in good spirits. He is well taken care of. Nag-comment lang siya na he really misses Filipino food. Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Yeah. Inihayag ng International Criminal Court sa pre-trial hearing ang mga karapatan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte habang naharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay kanyang war on drugs. Kabilang dito ang karapatan na mag-apply para sa interim release o ang pansamantalang paglaya habang wala pang desisyon kung lilitisin ang kanyang kaso. Bahagi ito ng process ng ICC. At the confirmation of charges hearing can contest the charges, challenge the evidence presented prosecutor and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakabuo na sila ng defense team para sa dating Pangulo. Anya, mayroon na rin itong lead counsel na isa ring dating ICC prosecutor, ang International Defense Council at British lawyer na si Nicholas Kaufman. Defense team, yes, we already have a lead counsel. The President already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Batay sa rules ng ICC, tanging ang mga accredited legal counsel lamang ang maaaring kumatawan sa nasasakdal sa mga paglilitis. Sa ngayon, 5 lamang sa mga Pilipinong abogado ang accredited ng ICC. Isa na rito si Attorney Roque na bahagi ng legal team ng dating Pangulo. Samantala, sa panayam kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, sinabi nitong plano nilang umapila ng isa pang pagdinig bago ang itinakdang second trial sa kaso. Ang susunod na tinakda ng hukuman ay 21 na Setyembre. Pero bago dumating ang 21 Setyembre, hingi kami ng hearing para dinggin yung issue na ununa, anong epekto ng kidnapping para nakuha yung pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, yung issue ng jurisdiction na bumitino tayo sa ICC bago nagsimula ng preliminary investigation ng prosecutor. Ayon naman kay VP Sara, titiyakin muna niyang nakasettle na ang lahat kaugnay ng legal actions ng defense team at hihintayin lang niyang may papalit sa kanyang kaanak ng dating Pangulo bago siya umuwi sa Pilipinas gaya ng pakiusap ng kanyang ama. Pinaghahanda na ni Vice President Sara Duterte ang kanilang buong pamilya sa mga posibleng susunod na mangyayari matapos ang pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, nakarating na rin sa Vice Presidente ang umano'y pagkakaroon ng search warrant sa kanilang mga bahay. Yes, I heard about that. The search warrant applied for all the houses, all our houses, of all the members of the family, and I mentioned to my siblings that you don't have control over this anymore. So I just told them that just secure your valuables and then just allow them to do the search. Ayon pa sa Vice Presidente, inaasahan na rin nilang maaaring maitanim na ebidensyang gagamitin laban sa kanilang pamilya at ito na umano ang naging template ng mga ganitong sistema. We expect that there will be planted evidence inside the houses. So I told them that we'll just have to face that as well because that is the template that they did with former Congressman Arnie Teves. It's exactly the same template.
Bagamat hindi niya tahasang tinawag na iligal ang isasagawang mga paghahalughog, binigyang diin ni VP Duterte na walang dapat masaktan o lumaban sa nasabing proseso. Bunsod na mga maaaring susunod na mangyari, pinakiusapan na si VP Sara ng kanyang ama na umuwi na sa Pilipinas. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, do not leave the country, do not leave the Philippines. And so I told him na I know, I understand that, and I do not want to be here as well. Ngunit ipinaliwanag niya dito na mananatili siya sa The Hague hanggang maayos ang koordinasyon sa legal team. Maghihintay din muna siya ng isang kamag-anak na maaaring dumalaw sa dating Pangulo. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa, and I am the only one who is a lawyer. So I told him that when we are able to meet with the legal team, that I will immediately return home. So I will be here until the legal team is doing their work already, and another relative is here to assist him. Yung nagbibigay mismo ng warrant general, alam niya na dapat papel yun. So nirereklamo ng ating mga abogado, dinala sa Supreme Court. Binilisan naman ng Supreme Court, umakto naman sila. Nagbalita ngayong hapon na mag-i-issue ng TRO. Bakit pinrepair pa yung eroplanong yun para sa pilitang isakay ang Pangulong Rodrigo Duterte? Kahit dumating dito ngayon yung TRO, anong mangyayari na itakas ng Pangulong Rodrigo Duterte? Hinayaan pa nating maidala sa ibang bansa yung Pangulong yon. Wala man lang tayong pasasalamat. Wala man lang nagtulungan dito para sirain yung gate para mailigtas si Rodrigo Duterte. Hinayaan lang natin maisakay at hindi na natin makita muli yung presidente natin yon. Nandiyan na mismo yung Pangulo ng Pilipinas, nasa labas lang. Nandito lang tayo maghapon. Nagbalita na yung Supreme Court na mag-i-issue ng TRO para hindi ilipad si Pangulong Duterte. Hinayaan pa natin yung general na yon na gusto maging chief PNP agad, na isakay si Pangulong Duterte para lang sa kanyang pangarap. Napakawalang utang na loob natin mga Pilipino kay Pangulong Rodrigo Duterte, kaya sa isang Pangulo na halos ubusin ng teroristang NPA, halos ubusin ng mga turugista at kriminal na bumibiktima sa ating mga pulis, sundalo at mamamayang Pilipino. Hinayaan lang natin itakas ang Pangulong Duterte papunta sa ibang bansa. Isurrender sa mga dayuhan. ICC na mismo si Pangulong Trump na Amerika hindi niya nire-recognize ang ICC. Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Sino siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa The Hague. Alam nyo, habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ko ibang magawa. Dahil nandoon ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na impormasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingbong Villaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko habol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado, sila tornitor yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ako, ano bang gagawin ko? Alam yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao
nakakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa Daig. Kaya sabi ko, merong nagko-communicate sa aming dalawa. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo, Kap, anong tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. 2 bisis ha. Unang bisis. Doon sa Bukidnon. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami doon sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa siya presidente noon. Hindi pa presidente. Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok ha, kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala.